Hello, what's up guys? This is Ray Aldwin and welcome sa ating bagong vlog content ngayon. And welcome din dito sa aking bagong new home office. Nung mga nakaraang vlog nga, shinare ko sa inyo yung naging journey ko sa paglipat ng home office from 2nd floor to 3rd floor. Nandyan nga yung link sa description sa baba ng video na to. Interesting yung topic na pag-uusapan natin ngayon, especially sa panahon ngayon, pandemic, quarantine, di pa rin tapos yung ECQ, GCQ, or kung ano-ano pang mga Q dyan. Marami nga yung nagsisimula ng negosyo nila. Sa panahon nga ngayon, halos lahat ng kakilala ko online seller na or nagbebenta ng mga kung ano-anong gamit, mga pagkain, or anong mga pwedeng ibenta gamit nga yung online or Facebook nila. Kaya nga in this video, pag-uusapan natin ano yung 7 departments na dapat meron ka as an entrepreneur, as online seller, or as a business owner. Dahil ang totoo nga, whether you are aware or not, merong 7 departments na tumatakbo sa negosyo mo. And mahalaga na maging aware ka dito and in the long run, mabuild mo yung organization mo or itong 7 departments sa business mo. So pag-usapan na natin. And first things first, bago ko makalimutan, kung bago ka dito sa channel ko, first time mo mapanood yung video ko, make sure na i-click mo yung subscribe button at i-click mo na rin yung bell button para lagi kang notified sa mga weekly content na pinopost natin dito sa aking YouTube channel. So I normally talk about entrepreneurship, about financial literacy, about mindset, about personal development, mga bagay na makakatulong sa'yo, especially if you want to become an entrepreneur or nagsisimula ka pa lang sa entrepreneurial journey mo. So ngayon, pag-usapan na natin ano itong mga departments na dapat tumatakbo sa negosyo mo, ano yung mga goals, ano yung mga functions, ano yung mga dapat nangyayari, at ano yung mga strategy na pwede mong gawin para mas maging effective and efficient itong mga departments na to sa negosyo mo. And whether malaki man ang negosyo mo or maliit man yan or nagsisimula man yan, maganda malaman mo na to. Department number 1 is marketing department. So basically, ang goal ng department na to sa negosyo mo is makapag-generate ng leads, makapag-generate ng mga subscribers, makapag-generate ng mga prospects, makakuha ng mga inquiries, mga nag-i-inquire para sa negosyo mo. Kasi aminin man natin at sa hindi, kahit anong ganda ng product mo, kahit gaano kalupit yung mga services mo, kahit gaano kaganda yung features and benefits niyan, kung wala namang mga tao na nakakita ng negosyo mo, walang nakakita ng products mo, walang na-aware ng mga services mo, para ka lang naglagay ng isang restaurant sa tuktok ng bundok na wala namang mga tao, walang mga taong pumupunta. Wala ring mangyayari sa negosyo mo. Normally, ang task ng marketing department is makapagbuo ng mga strategy, mga tactics kung paano mo i-market yung product mo, paanong maraming tao or mga potential customer yung makakakita ng company mo. Kailangan nyo bang mag-advertise sa billboards? Kailangan nyo bang mag-advertise sa TV? Kailangan nyo bang kumuha ng mga influencer, mga celebrity na magpo-promote or mag-endorse ng product nyo? Kailangan nyo bang mag-employ ng mga social media marketing? Kailangan nyo bang gumawa ng Facebook ads para marami yung makakita ng company mo through the social media platform? Or kung isa ka nagsisimula na online seller, kailangan mo bang sumali sa mga Facebook group? Ano yung mga kailangan mong i-post? Ano yung caption nito? Ano yung mga pictures na pwede mong gamitin? Overall, paano ka makakakuha ng mga inquiry at mga potential customer na magtatanong for your business. And for me personally, I believe marketing department isa to sa mga pinaka-critical at pinaka-importanteng department ng negosyo mo. And I believe kailangan mas maglagay ka dito ng maraming effort. Nandito yung majority of funds mo. Kasi ito yung mag-generate ng money sa'yo. So dapat ma-aware ka na as entrepreneur, as negosyante, isa to sa mga dapat na pag-focusan mo rin. Department number 2 is sales department. So dito naman sa sales department, basically ang goal niyan is i-convert yung mga prospects, yung mga leads, yung mga inquiries na nakukuha mo into sales. Kasi imagine kahit gaano kadami yung mga inquiries mo, kahit gaano kadami yung pumupunta at nag-i-inquire about your products and services, pero kung yung company mo naman hindi sila na-turn into customer, hindi sila nako-close deal, hindi sila
sila na si sales talk, wala ring mangyayari, masasayang lang yung leads na yun. So, kailangan ma-make sure mo rin na merong sales department na tumatakbo sa negosyo mo. Normally, itong sales department, sila yung mga sales agent mo, sila yung mga closer mo, sila yung mga business development manager mo. Ang task nila is i-close yung mga prospects mo na maging sales sila or maging customer sila. Normally, sila din yung mga may sales script na ginagamit, paano i-close yung client. Sila din yung mga magaling mag-follow up. Dapat meron ka laging ganyan. Dahil most of the time nga, yung mga kliyente mo, mga prospect mo, nako-close sila through follow-up. Minsan di mo sila makuklose sa unang meeting or sa unang presentation sa kanila. Dapat meron kang continuous follow-up system na ginagawa under your sales department. And for me rin, this is another critical department kasi imagine if wala kang sales, syempre, walang perang pumapasok sa business mo. And pag walang cash, mamamatay yung business mo. So, kailangan ma-aware ka sa sales department, magkaroon ka ng mga tamang strategy paano mo magiging tuloy-tuloy yung sales sa negosyo mo. Department number 3 is Operation Department. So, basically, itong Operation Department naman, ang goal nito is mapasaya yung mga customer mo. So, normally, ang task nito is about the quality of the products. Kailangan ma-ensure ng Operation Department na maganda yung quality ng mga products or services na ino-offer mo sa market. Under operation din, nandito yung fulfillment or pag-deliver ng mga product mo. Dapat na-fulfill mo ng maayos yung mga products mo papunta sa mga customer mo, up to the logistic, up to the courier. And syempre, para mapasaya mo yung customer mo, dapat meron kang maayos at systematic na customer service. Meron kang tinatawag na after the sales service na although natapos mo na silang bentahan, meron ka pa rin mga after the sales service para mas pasayahin pa sila sa kanilang customer experience. Mahalaga yung operation department kasi dito nangyayari yung mga repeat customer. The more na maganda yung quality or services na binibigay mo sa mga customer mo, mas babalik-balikan nila yung mga produkto na in-offer mo. At ang maganda pa dito, sila na yung magma-market or magre-refer ng mga customer papunta sa business mo, which is another revenue or sales for you. Actually, isa nga sa mga strategy or sikreto na pwede mong implement sa operation mo is to always over-deliver on what is expected from your product. Dapat you always do the extra mile. Kung ito yung expected nila, dapat mas maganda or mas ma-amaze pa sila sa product or services na meron ka. Department number 4 is Accounting Department. So basically, ang goal naman ng department na to is to make sure na accurate yung mga data or numbers na meron ka at syempre in compliance yung business mo with regards to taxes at yung mga obligation mo sa government. Syempre, as a business owner or entrepreneur, for you to make the best decision, dapat tama yung mga numbers na binabasa mo, tama yung financial statement mo, tama yung tinatawag na P&L or profit and loss report na meron ka para makagawa ka ng decision whether mag-i-expand ka ba, kailangan mo bang mag-cut costing. So, kailangan readily available yung mga data na yun para makagawa ka ng tinatawag na economic or best decision for your business. And isa nga sa mga nakikita kong common reason bakit maraming entrepreneur yung nag-fail sa negosyo nila is dahil hindi nila tinatrack yung mga numero ng negosyo nila. Hindi nila talaga alam magkano yung pumapasok na benta nila, hindi nila nalalaman ano yung mga expenses or mga perang lumalabas sa kanila. In the end, nagugulat na lang sila, nalugi na pala yung negosyo nila, akala nila kumikita sila. Pero dahil wala nga silang mga reports, wala silang data, hindi nila nalalaman talaga ano yung nangyayari sa negosyo nila. So mahalaga na at some point merong naglilista ng mga transaksyon mo para nakikita mo paano gumagalaw yung pera mo. Normally sa accounting department din nangyayari yung mga forecast, doon siniset yung mga target mo, yung mga business plans mo, paano i-manage yung cash flow mo para ma-make sure mo na nababayaran mo lahat ng mga obligations mo at ma-make sure mo rin na nakokolekta mo yung mga receivables mo from your customer. And another activity din, bakit napakahalaga na meron kang accounting department in your business kasi ito yung nagme-make sure na nagko-comply ka sa batas na bawal lumabas. Hindi, joke lang.
na nagko-comply ka sa mga taxes, yung mga kailangan mong bayaran sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kapag may mga empleyado ka na, mayor's permit, business registration, at marami pang iba na mga dapat mong i-comply sa government. So, accounting department yung gumagawa nun. Make sure meron ka niyan, whether mag-hire ka ng full-time or i-outsource mo sa mga accounting firm. Department number 5 is HR department. So basically, ang goal naman ng HR department is number 1, recruitment. Meaning, makapag-recruit ka ng mga tamang tao, mga the best na tao, mga competent na tao para sa negosyo mo. Siyempre, maglalagay ka ng tao sa marketing, sales. Kailangan meron ka ring tamang tao na marunong mag-recruit ng mga magagaling for your business. And second goal of the HR department is to make sure na yung team mo is happy. Di ba yung operation kanina, ang goal, ma-make sure na yung mga customer mo ay masaya. So yung HR department naman, ang goal niya is maging masaya yung mga team mo, yung mga staff and employees sa negosyo mo. And isang ang paraan para ma-make sure mo na malayo yung mararating na negosyo mo is you need to build the dream team. And another activity din ng HR department for your business is sila yung make sure na well compensated yung team nyo, merong mga trainings na nangyayari para nag-grow sila at mas nagiging competent sila in terms of their career, at nag-make sure na align sila in your vision. Department number 6 is R&D or Research and Development Department. So, ang goal naman ng department na to is for looking kung paano pa mag-expand yung negosyo mo. Normally, ang ginagawa ng R&D department para make sure na nag-expand yung negosyo mo is they are trying to look for new product lines, new customer, new location na pwede mong expandan or pwede kang mag-branch out. So, basically, R&D department, sila yung gumagawa ng mga research at nag-gather ng mga data about your competitors at mga bagay na makakatulong sa'yo to expand at mapalaki yung negosyo mo. And last but not the least department is yung management department. And basically, it is you. Ikaw na entrepreneur, ikaw na business owner, ikaw na online seller. So normally, ang function nito is from the word itself na management, ikaw yung nagmamanage ng negosyo mo as a whole, ikaw yung nagsusupervise. So ang goal mo dito is number 1, make sure na efficient and effective yung team mo, yung mga employees, yung mga department na tumatakbo sa negosyo mo. Second goal is ma-make sure mo as a management na nag-grow yung business mo, continuously nag-expand ka. And speaking of growth of business, para magawa mo to, kailangan i-make sure mo rin na ikaw mismo as the business owner, ikaw mismo na as entrepreneur, everyday nag-grow ka, everyday nag-gain ka ng mga bagong skills. Kasi ikaw yung leader ng negosyo mo eh. And once na nag-stop kang mag-grow, sigurado mag-i-stop din mag-grow yung organization or yung negosyo mo. And third goal ng management department is ma-make sure na profitable yung negosyo. So, kailangan lagi kang nakatingin sa mga data mo, nakikita mo ano yung mga angle, ano yung mga mali, ano yung mga kailangang i-fix. Kailangan na may make sure mo na okay yung mga sistema, okay yung mga process flow para tumatakbo ng maayos yung negosyo mo. So that's it guys. Ayun nga yung 7 departments na dapat meron ka, dapat ma-aware ka in your business. So I hope after mong napanood ang video na to, na-inform ka ano yung mga departments na tumatakbo sa negosyo mo, whether aware ka or not. So if right now nakikita mo yung sarili mo na parang hindi naman applicable sa akin yan kasi solo lang ako, solo entrepreneur lang ako, I hope through this video na inspire ka at nakita mo yung bigger picture ng negosyo mo, na visualize mo na lalaki yung negosyo mo. Darating yung time, magkakaroon ka ng tao sa marketing department, magkakaroon ka ng accountant, magkakaroon ka ng sales department at HR department at iba pang mga department sa negosyo mo. Even me naman, nung nagsimula ako magnegosyo, hindi naman agad nag-hire ako ng mga staff, hindi naman agad nag-hire ako ng marketing manager, nag-hire ako ng accountant. So nagsimula lang din ako as solopreneur, pero habang lumalaki nga yung negosyo ko at nakita ko nga yung bigger picture na para mas lumaki yung negosyo ko, kailangan kong mag-build ng team. Doon na ako nagsimula na kumuha ng tao. Actually, ako nga, ang pinakauna kong naging staff is yung kapatid ko na until now nga is tinutulungan ako sa mga business ventures ko. So, I suggest na magsimula ka na magdagdag ng tao sa negosyo mo para mas mapalaki mo to. Then,
then at the same time, ikaw as a business owner, mas makapag-focus ka sa pag-create ng strategy at pag-grow ng negosyo mo. And isa pa nga sa mga natutunan ko from my mentors is hindi ka mag-hire kapag malaki na yung kinikita mo, kundi mag-hire ka para lumaki lalo yung kinikita mo. So that's it guys for this video. I hope na-inspire kayo. And again, make sure to subscribe in my channel para lagi kang notified. And you can also follow me in my Facebook page. Meron din tayong Instagram and Twitter account. So thank you guys for watching. Again, this is Ray Aldwin. Always believe in yourself and be unstoppable. See you sa next video.